Kamusta po mga kapatid? Pastor Ernie po ito at maligayang pagbabalik sa Journey in the Word, Walking with God, Everyday. Halina't sabay nating buksan ang ating puso sa salita ng Diyos. Kapatid, may mga bagay ba sa buhay mo na gusto mong hawakan lahat? Gusto mo alam mo ang bawat detalye? Gusto mong nasusunod ang plano? At kapag may nangyaring hindi inaasahan, nababalisa ka agad. Minsan, hindi natin namamalayan na tayo na pala ang ganitong tao. Kapatid, alam mo, wala namang masama sa pagiging responsible. Maganda ang magplano, maganda ang maging maingat. Pero may malaking pagkakaiba ang responsibility at control. Responsibility does its best and trust God with the results. While control tries to carry what only God was meant to carry. At minsan, ang dahilan kung bakit gusto nating kontrolin ang lahat ng bagay ay dahil natatakot tayo. Takot tayong magkamali, takot tayong mabigo, takot tayong masaktan, takot tayong mawalan. Kaya iniisip natin, kapag hawak ko ang lahat, mas nakakasiguro ako, mas magiging okay na ako. Pero kadalasan, mas lalo lang tayong napapagod. Dahil po, fear convinces us that everything depends on us. Kapatid, pakinggan natin ang sinasabi sa Book of Proverbs in chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and do not lean on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him, and He will make straight your paths. Ayan. Pansinin po natin ito. Hindi kasi sinabi dito ng Diyos na intindihin mo muna ang lahat bago ka magtiwala. Ang sabi po dito, trust in the Lord with all your heart. Minsan gusto nating magkaroon muna ng complete explanation bago tayo magkaroon ng peace, bago tayo magtiwala. Pero ang faith ay hindi laging may complete explanation. Minsan, mayroon lamang tayong choice. At ito yung pagtitiwala. Bakit? Because peace is not found in being in control. Rather, peace is found in knowing that God is. Isipin na lang natin si Jesus doon sa Gethsemane. Remember that place? Alam niya ang paghihirap na naghihintay sa kanya. Maaari naman siyang umiwas. Pero ano ba sabi niya? Not my will, but yours be done. Hindi siya pinangunahan ng takot. Nagtiwala siya sa Ama. At yan din ang nais ng Diyos na matutunan natin. Hindi ibig sabihin ng pagtitiwala na titigil na tayong magplano. Hindi ibig sabihin na magiging careless na tayo. We will still do our part. Pero pagkatapos nating gawin ang ating bahagi, ipinagkakatiwala natin sa Diyos ang resulta. Yun po yun. Dahil hindi natin kailangang hawakan ang lahat. Hindi natin kayang kontrolin ang ibang tao. Hindi natin kayang kontrolin ang lahat ng mangyayari bukas. At hindi natin kailangang gawin yon. God is already there. Maniwala ka, kapatid. You can be confident of that. Kaya kapatid, tandaan natin, trust does not mean we stop planning. It means we stop pretending
that we are the ones in control. Amen po? Kaya heart check lang po. Tanungin natin ang ating mga sarili. May tao o sitwasyon ba akong pilit na kinokontrol? Madali ba akong mabalisa kapag hindi nasusunod ang plano ko? At higit sa lahat, ano ang isang bagay na kailangan ko ng ipagkatiwala sa Panginoon ngayon? Amen? And for our heart prescription, ngayong araw, pumili ng isang burden na matagal mo ng bitbit. Bago mo ito subukang ayusin muli, why not just pray about it? At sabihin sa Diyos, Lord, gagawin ko ang bahagi ko, pero ipinagkakatiwala ko sa iyo ang hindi ko na kayang kontrolin. At kapag bumalik ang anxiety, paalalahanan natin ang ating sarili. God is in control. I can trust in Him. Amen po ba? Sige po, mag-pray na po tayo. Lord, patawarin mo ako sa mga panahong hinayaan kong takot ang kumontrol sa aking puso. Madalas kong sinusubukang dali ng mga bagay na ikaw lamang naman ang may kakayahang magdala ng mga ito. Turuan mo po akong magtiwala sa iyo para sa aking pamilya, trabaho, kinabukasan, at sa mga bagay na hindi ko kayang kontrolin. Palitan mo po ang aking anxiety ng iyong peace at ang aking fear ng matibay na faith. Tulungan mo akong gawin ang aking bahagi at pagkatapos ay ipagkatiwala sa iyo ang resulta dahil alam kong mas mabuti ang iyong kalooban kaysa sa aking plano. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Kapatid, maraming salamat po sa pagsama ninyo sa Heart Check. At lagi nating alalahanin, hindi natin kailangang hawakan ng lahat. God is in control and we can trust Him. Muli po, ito po si Pastor Ernie at ito ang Journey in the Word, Walking with God, Everyday. At kung naging pagpapala po sa inyo ang mensaheng ito, please like and follow us on Facebook at pakisubscribe na rin po sa ating YouTube channel. At huwag din po nating kalimutang i-share ang audio na ito sa iba. Baka ang ilang minutong mensaheng ito ay maging pagpapala rin sa isang taong nangangailangan nito ngayong araw. Kaya hanggang sa muli po, God bless you.